Hi mga mommies and daddies, alam niyo ba na may sakit na mabilis kumalat, lalo na sa mga bata, tahimik pero delikado kung pababayaan. Ito ang Hand, Foot, and Mouth Disease o HFMD. Karaniwan itong tumatama sa mga chikiting na edad 5 taon pababa at nagsisimula sa simpleng lagnat hanggang sa lambas ang pantal sa kamay, paa at singaw sa bibig. Kaya dapat kilalanin at iwasan natin ito bago pa lumala. Hand, foot, and mouth disease ay isang nakakahawang sakit na madalas tumatama sa mga bata, lalo na sa edad 5 pababa. Dulot ito ng virus, enterovirus, na madaling kumalat sa pamamagitan ng laway, sipon, ubo, dumi, at kontaminadong laruan at gamit. Bantayan. Lagnat, rashes o pula-pulang pantal sa mga kamay at paa, singaw o paltos sa bibig, pagka-iritable at pagkawalan ng ganang kumain. FMD. Palaging maghugas ng kamay, iwasan sa pakikihalubilo sa may mga sakit ng HFMD, linisin ang mga laruan at gamit ng bata, turuan ang mga bata ng tamang hygiene. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Kung hirap uminom o kumain ang bata? Kung matamlay o hindi makatulog ng maayos? Kung may dehydration, puyong labi, ihi na sobrang kaunti. Mahatiba ang rashes na dulot ng HFMD? Oo, pwedeng mahati ang rashes kapag may hand, foot, and mouth disease. Pero kadalasan, mas masakit kaysa mahati, lalo na kung may palitos o singaw sa bibig. Yung rashes sa kamay at paa, minsan may blister na pwedeng makadagdag sa discomfort. Pero nagdudulot ng hapdi o herot lalo na kapag natatamaan o nagagasgas. Tip sa parents: huwag papahamutin para hindi pumutok ang paltos at maiwasan ang impeksyon. Manatiling malinis ang balat at pwede ring gumamit ng malamig na compress para maibsan ang pangangati o hapdi. Myth versus fact ng HFMD. Myth: pwede mong lagyan ng betadine ang rashes ng HFMD para mabilis gumaling? Fact: hindi kailangan lagyan ng betadine ang mga rashes o paltos ng HFMD. Dahil viral infection ito, kusa itong nawawala sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Ang betadine ay para sa bukas na sugat at hindi ito nakakatulong sa mga pantal o blister ng HFMD. Minsan pa nga, mas lalo lang naiirita ang balat kapag nilagyan. Tamang gawin: panatiling malinis ang balat gamit ang mild soap at tubig. Huwag kamutin para iwas impeksyon. Gumamit ng cold compress para maibsan ang hapdi. Kung may paltos na pumatok at nagmukhang sugat, pwede lang linisin ng betadine. Question: may mga pagkain po ba na ipinagbabawal sa pasyente na may HFMD? Yes po, meron pong mga pagkain na dapat iwasan, lalo na dahil sa singaw o paltos sa bibig ng bata. Unang-una po dyan, yung maasim tulad ng orange, pineapple, kalamansi, suka. Mas mahapdi po kasi yun sa singaw. Pangalawa, maanghang. Mas lalong magdudulot po yun ng irritation. Pangatlo, matigas o matutulis tulad na lang po ng chips, crackers, mani. Pwedeng magasigas po kasi yung sugat sa bibig. So, pang-apat po, mga carbonated drinks, soft drinks, juice na maasim, na pwede maka-irritate ng singaw. So, pang-lima, matatamis na sobrang process. Pwedeng makadagdag ng bacteria sa bibig po yun.
Mas mainam na pakainin or painumin ang, mga pasyente na may HFMD ng malamig na gatas o yogurt, sabaw, tulad ng sopas, lugaw, malalambot na prutas tulad ng saging or abukado. Yung mga pagkain na malalamig tulad ng ice cream, gelatin para maibsan yung hapde dun sa singaw sa bibig. Malambot na pagkain yun, maganda yung lugaw, mashed potato, scrambled egg. Tip, ang layunin ay bigyan sila ng soft, bland at malamig na pagkain para hindi sumakit ang bibig at makaiwas sa dehydration. So, dapat po nating tandaan, walang specific na gamot para sa HFMD. Ang tamang pahinga, sapat na tubig, at suporta mula sa magulang ang pinakamahalaga.